Muli magandang araw, ito po ang Iparas kay Paras. Ako pa rin ho si Eli Saludar. Kasama natin si Secretary Jing Parasek. Jing, magandang araw. Magandang araw, paring Eli. Magandang araw po, mga kababayan. Lalo na yung ating mga kababayan naghirap ngayon, yung kanilang pamilya dahil yung mga kanilang mga kamag-anak ay nasa abroad, lalo na yung sa Macau, sa Hong Kong, sa China, in the light of this conflict between China and the Philippines. Siyempre, nanganganib yung ating mga kababayan. So, we are very sympathetic to the causes of these people na hindi natin malalaman kung ano ang direksyon na tatahakan itong ikangay grandstanding ng mga ibang senadors. Although sinasabi na daw ng Malacanang, di natin kung si Marcos ba ang nagpapalakad ngayon ng Malacanang, they will not daw advocate for the execution of that persona non grata statement, so to speak, no? Oh, okay. So, ngayon, mga kababayan, abalang-abala or nadi-disturb ang ating mga taong bayan dito sa issue ng kalagayan ni Presidente Marcos Jr. Yung kalubhaan or ano bang tawag natin dyan? Yung kanyang dinaramdam na sakit. Pinapalabas nila na ito lang ay simple lang na daw na diverticulitis. Unang-una, ano ba yung diverticulitis? Ipakita muna natin kung ano yung description ng sakit na ito. Base sa American Clinic, ito daw yung ibig sabihin ng diverticulitis is the inflammation or infection of small pouches in the colon. Sa ano ba yung colon? Bituka. Bituka. Causing symptoms like sudden, severe lower left abdominal pain, fever, nausea, and changes in bowel habits. So, baka nabugbog na yung puwet nito ni Marcos sa kakatae. It is caused by micro perforations in these pouches. May mga butaw-butaw, butas-butas. Perforation eh. Parang, di ba? Pag nag-perforate ka, binubutas-butas mo yung papel. It is often linked to age, a lower fiber diet, obesity, and smoking. O smoking, pare. Smoking can also be synonymous with drugs. Di ba? Smoking and drugs or sniffing drugs or treatment ranges from rest, diet changes, and antibiotics for mild cases to hospitalization or surgery for severe cases. So, hindi nila masasabi na hindi ito severe kasi na-hospital eh. Yes, At mismo si Pangulo Marcos Sr. Inamin niya na talagang ako nakita ko rin sa video, pumayat ho siya, no? Pumayat at dahil ilang araw din yung gamutan dito dahil sa diverticulitis. Pero kayo ba, mga kababayan, naniniwala ba kayo doon sa video na ang kakausapin ni President Marcos, yung minor employee na hindi pa pinagkatiwalaan ng mga tao, yung si Lucaret Castro? Kasi kung ako magpapakita sa taong bayan, kung may katotohanan yung ako ay gumaling na, I will, the first one to know is my primus inter pares, who is the executive secretary. Bakit doon sa underling ko magpapakita? So, maraming nagsasabi ngayon na baka AI lang yon o kaya dinugtong lang yung
picture ni Claire Castro na nagsasalita at saka picture ni Marcos. So wala pa talagang kasiguraduhan until makita natin si Marcos in a platform, in a forum where he will address the nation. Di ba? Ito bang diverticulitis is a serious disease? Nasaan yung natin, Tapero? Pero ngayon na Sec Jing, binabanggit na Malacanang na kasi 'di ba hinihili na maglabas ng Bulletin. medical bulletin ang Malacanang, pero sabi kasi nasa constitution kung seryoso lang. Ito Kung nga. hindi naman seryoso, hindi. Kaya ito binabanggit mo Pakita ngayon. natin Sige. itong, ano ba yung diverticulitis? Ang tanong dyan is diverticulitis a serious illness? Yes. Base sa American clinics, diverticulitis can be serious, ranging from mild cases treatable at home with diet, antibiotic, to severe infections needing hospitalization. So, now that he is hospitalized, the presumption is a serious illness. So, kung serious illness, may may provision sa ating saligang batas na obligado ang presidente na siya mismo or through the executive secretary or through the cabinet assembled na yung kanyang state of health must be divulged to the public. Hindi yung kay Claire Castro. Sino ba itong Lucaret Castro na ito na siya ang magbubulgar? Hindi, she's not even one of those mentioned in the Constitution. Ito, base sa Section 12 of the Constitution, obligado si Marcos dito. In case of serious illness of the President, the public shall be informed of the state of his health. The members of the cabinet in charge of national security, in foreign relations, and the chief of staff of the armed forces of the Philippines shall not be denied access to the president during the illness. So, ito ay mandato sa konstitusyon that the cabinet in charge of security and the one that is in charge of foreign relation. So, this means the Secretary of National Defense. NSA. National Security. National Advisor. Security. Si Anyo yan, si Anyo. Anyo, si DFA Secretary, because foreign relation, and the Chief of Staff of the Armed Forces, Si Browner. si Browner. Kailangan nilang inspeksyonin. Pupunta sila sa ospital. Titingnan nila o kaya kalampagin nila si Marcos doon sa kanyang bed. Kung talaga bang tunay na nagdadaldalan sila nitong si Lucaret. May paakbay-akbay pa si Marcos, tinatsansingan pa si Lucaret Castro. Paring Eli, ano masabi mo? Isaligang batas ito. He is obligated. So, mandatory. Mandatory because Responsibilidad nila. diverticulitis, it becomes a serious illness when it entails hospitalization. And true enough, inamin niya na na-hospital siya. So, yan. Ngayon, there is also a provision that whenever the cabinet by majority feels na the president is incapacitated to run the affairs of government, they shall report to the Senate President and the House of Representatives Speaker, and immediately there will be a takeover of the Vice President to run the affairs of government. So ito ay binabiolate ni Marcos. Hindi niya pinapalaganap itong provision ng ating saligang batas. And there are stories, pare, because hindi sila binibigay yung bulletin ng health ng Pangulo. Ang daming mga nag-i-speculate ngayon. In fact, kagabi lamang, nasa Cebu po ako, may mga tao doon na who claim to have access to a doctor in the hospital where he is confined. Sinasabi, malubha daw ang sakit ni Marcos Jr.
cancer of the colon. Matindi yan. Terminal yan. Hindi tayo naniniwala, pero pinag-usap-usapan ito. And this is creating danger to our country. Because if the president is incapacitated, he fails to run the country in a situation where our country is suffering so much from corruption, from economic disaster, from so much inflation, and the dollar's relationship to the peso is so valuable, will have a reverberating effect on our export and import. Napakatindi yung requirement ng ating saligang batas na hindi tinutupad ni Marcos, paring Eli. Pero pinakamainam siguro, binabanggit mo, Secretary, na marami ang nag-speculate na kung ano-ano, na malubha o hindi, malubha. Ang pinakamainam siguro, para malinis na yan, maglabas ng medical bulletin na galing sa kanyang mga doktor na ito ang tunay na kalagayan ng Pangulo. At hindi lang yan bulletin. Yung requirement sa Section 12 na the Security Cabinet Secretary, the Department of Foreign Affairs for Foreign Relations, and the Chief of Staff of the Armed Forces. Para hindi lang manggagaling sa doktor, kasi baka mamaya sabihin ni Marcos, mga doktor kayo, binabayaran ko kayo, huwag kayong So, kailangan lalo na dito sa ating Secretary Anyo. So, para sa impeachment yan, Sec. Kailangan verified yung medical Verified. Verified yung medical. Hindi medical bulletin. Hindi yung sabi-sabi lang. At ang magsasabi yung sinungaling na fake news parati, yung si Lucaret Castro. Sino maniniwala nyo na tunay yung pag-uusap nila ni Marcos? Baka AI lang yun. Or dinugtong lang yung dating sinabi ni Marcos in a previous statement at ginawan lang ng dialogue, gumawa lang ng dialogue si Claire para idugtong yung video na yan. These are all possibilities. Until such time that we have a certification from the Secretary of the Department of Foreign Affairs, the National Security Advisor, and the Chief of Staff of the Armed Forces. All of them to execute a sworn statement that they have truly, they have seen truly the real state of the President's health. Ayun. So, kinumpirma nga ni Executive Secretary Ralph Recto na talagang kapansin-pansinan na mayat. Nangayayat ang Pangulo at kasunod ka kasi. Pero ang sabi niya, ano lang daw sabaw lang daw po ang kinakain ng Pangulo. May higpit ng diet Sabaw, lalong pang, so anong sakit? Bakit nangayayat? Pero sabi, diverticulitis ba or colon cancer ang sakit? Kasi sabi po, na terminal na ang ano niyan. Kasi pagka colon cancer ka, ipakita mo sa taong bayan kung anong level, anong degree. Second, ano ba yan? Third na ba? Third, ano bang tawag niyan? Yung Stage. third stage ka na ba sa cancer mo, Marcos? Or fourth stage ka na? There are countries in danger. What if there will be, lalo na ngayon, there is a conflict with China. Kung magkaroon tayo ng severe conflict at magkaroon ng hindi natin inaasahang mga mangyayari, are you capable of running the state of affair in a state of war or a state of calamitous situation in our country? Pero yung mga ganyan, yung mga speculation na hindi maiwasan hanggat hindi naglalabas ng talagang that medical will continue. What if may katotohanan yung mga dinadaldal na speculation? Pero sabi ng Malacanang ay sa kabila ng pamamayat, iginit po nila na maayos daw po ang kalagayan ni Pangulong Marcos Jr. at hindi raw life
threatening yung kanyang sakit. O, At patuloy umanong gumaganap sa tungkulin. paano natin ang masasabing Pangulo. hindi life-threatening kung colon cancer yung sakit? Kasi sa colon itong diverticulitis kung butas-butas na yung mga portion ng colon mo. Tapos, maski magamot ka, kung cancer yan, nag-metastasize na sa ibang portion ng body mo. Hindi natin alam, di ba? Paring Eli. So, we are demanding, being one of the creation of God in this country. Tulad mo, creation ka ng Diyos na magiging citizen ka ng Pilipino, may karapatan tayo sa saligang batas. Kaya nga nilagay doon sa Section 12 na kung malubha ang sakit ng Pangulo ay kailangan i-divulge mo sa publiko. Tulad ng tatay niya noon na sinasabi may sepsis, may anong mga sakit yun sa kidney. Nag-kidney transplant. Malubha yun. Pero yung tatay ni Marcos Jr., si Marcos Sr., nagpalabas pa ng nagbabarbel pa, nagpapalaki pa ng katawan. Ito payat So paano tayo maniniwala na hindi malubha ang sakit? Pumayat. Yung mukha niya, lumalim yung mga So, that's a sign of a very serious illness, Mr. Marcos Jr. Di ba, paring Eli? Yan sabi, pero sabaw lang kasi daw kinakain Sabaw, Tatlong anong araw sabaw? na. Sabaw, So, soft diet siya. soft diet. Lalong papayat yan kung soft diet. Pero okay, sa ibang issue naman sa Jing, yung nangyari sa Cebu. At ano ba nangyari doon? Dahil sa parang hinarang kayo ng pulis at parang ito, harassment o ano? Kami, ako, we have an organization, an umbrella organization, tinatawag natin ng kampilan ng mamamayan. It's the sword of the people. Marami po itong mga affiliation. There are 17 allied organization. One of that is the Duterte Riders Group in Cebu. It's a big organization. Allied with the group, another group ng mga association din sa Cebu, mga Saraol, Inday Cares, nagkasundo na magkaroon ng motorcade caravan. It's very, legitimate. Can you imagine, we traverse, inimbita rin si Congressman Mike Defensor. So we were the special guest, sumama kami sa motorcade. Can you imagine, hindi kami just like any other vehicle na nagkasunod-sunod kami, we observe the road courtesy, the road regulations, the traffic rules. Nasa kalye kami. Saka umaandar, hindi kayo nakasagaban. Umaandar. Walang obstruction. Walang obstruction. Okay. Ang nag-obstruct sa amin, ang mga pulis na inutusan daw sila, sabi nila, may utos ang Malacanang na hintuin itong motorcade. So pagdating namin doon sa dulo ng, ang pangalan ng road na yon ay J.M. Cuenco, hinarang kami. At hindi na daw kami pwedeng tumuloy kasi mayroon daw event. So tinanong namin, ano bang event? Mayroon. Kasi you have to inform us. Because it is our constitutional right to traverse this road. So hindi kami pinayagan. So hindi kami umalis because pinapakita muna namin, tinatanong muna namin sila, anong legal basis? Maya paring Eli, gusto na kaming hampasin. Nag-order ng riot police in front of us. At may mga transyon. So tinatakot, tapos mayroong pinapunta silang LTO. Nakatatak pa na Manila LTO.
walang kinalaman sa violation of traffic, pero sinisita isa-isa ang mga motorsiklo. Tinatakot na they will confiscate the license pag ipatuloy yung motorcade. Oo. So, siyempre, bilang Pilipino, takot tayo sa gobyerno. Lalo na pag hinaharas ka at inaabuso nila yung poder nila. Siyempre, who are we to fight against government? Especially kung they have abused their power. Masasaktan lang tayo. So, sabi namin, sige, we will just abide. So, dinivert kami, ikot kami, tapos ending namin sana doon sa isang national park. Under our laws, a public park, you don't need a permit. Hindi rin kami pinayagan. Hininto na naman uli kami doon, paring Eli. Doon sa Puente Osmeña. Hinarang na naman kami ng pulis, tapos sila nagharang, sila rin ang nagtakot sa amin na, obstruction kayo. Siyempre, paano kami tutuloy? Kung hinarang nyo naman kami. Sabi, tatawagan na naman daw yung LTO. So, they were really in fear. We were really in fear, and absolutely, we were harassed and suppressed. Our rights were suppressed. So, sabi namin, let's just end up our motorcade at balik tayo doon sa assembly area. Doon, pagdating namin, so pinakain muna namin yung mayroong mga food pack na nag-contribute. So, sinundan kami ng katakot-takot na mga pulis. Karami-rami nila. At ang masama dito, paring Eli, mayroon ka bang video, Tapero? Masama nito, pakita muna natin yung video. Kasi naniniwala kami sa pinaglalaban namin lahat. Ang corruption sa government namin, yung nangyayaring pagharang sa impeachment. So, dito yung mga kasama natin, Kong Jing Baras is also here from Manila. And, ang gusto lang namin is to pass by and to express our grievances. Hindi kami pinapayagan. Ma'am, pwede mag-U-turn lang tayo, ma'am. Nangyari po kami yun. Gusto niyo mo, dahil mo siya. Okay, pwede siya. Agi raman ni sir. It's our right as a Filipino citizen. Oo, tinaro mamuhang yung makabi, pero pili mo, we will contest dire tanan. Kaman. Karon hangyo ra mi tinaro, baseball amo ang pag-agi. Kaya ninyo may paglukod sa Gusto nyo, dako na ninyo na yung inyaming pagkurihan sa mga land rights. Tantay mo ba kung sa tiyan mo sa iyo ang tantay na balang-balangon? Iharang mi. Muagi raman mi mo liko mi padong sa Mambaling. Sa Wala may iharang. So, may mabili stop here. Pero mas madali mo may agyanan, pwede na mo Actually, nag-scout tayo na okay naman, wala namang harang kaya duman tayo. sa four-way lane eh. Consider us as consider us as kanang commuter lang ba? Kanang bill ba? We are also taxpayer. No? Kami gihimo nga daotan, kami
violent nga gibuhat ang mga tinarong nga moagi mi sa kamo. Kung stop ang traffic light muhulong ni. tanan. So kaysa Philippine flag atong gidala. Dili na Oh, nya nganong naaman may right. subversibo. Naamang gani. Naami right. We have every right, oy. Ayaw na ninyo ikuan sa amoa, i-deprive. Kaya unfair kaayo. Hariha man ta Pinoy. pero mo nagkakalagagi. You cannot just say nga na I appreciate because Everybody has the right as long as peaceful lang. Yes. Muagi rami. Pero nagiani karon lang. Oo. Kunya sakita lang mo ako. Oh, stop. That's unfair. Wala event ang wala man ni, agira man ni. Ito, nakaagibit kami. Ikan pa sa park mo, di ba? Isahan mi kaunom. Siya kami, isa mi. Grabe ang amo ang mga inspection ganina, sir. Tanan, LTO, tanan na, tanan. Grabe naman, unfair. Ay, what if? Pagbubo na ta sa itong mga sanina, magkuha ta sa flag, tanan, iagi ta. Pag-ion gurutan. Iyon ta, lakaw ta. Hindi, wala ka tanan. Wala tayo. Si Kwan, ilanan. May flag, wala tanan. Wala. BBM jud nagsugo ana ba? BBM nga himatyo naman si BBM. Himatyo na si BBM sig pangawat. Di pa priso pang tiguang. Right na pa. John. Venture proper. Our sentiments, our grievances dito sa corruption sa ating gobyerno. Nakaran namin dito sa unom, sige mi diri kisahan mo. Comply naman mi. Maingon nga asa mo. Nami grupo sa Mambaling man among grupo. Sir, good lang yun, Ito yung kabuuan ng ating Walang gusto may mindset that's why compromise na one round na makaagimit mambalik na dili may harangon para mapunit lang sa concert nakakadangag ng tao. compromise na Ato na lang sila magkatang sa kuwan, sir. Katang sa paglayo. Asa niya bilikon? Hindi kita Kung ato sa dito sa isang sa Mambalisay, ito yung kasi mo sila lumit yun. pero sa Mambaling. Bakit tayo? Oo, pag-exit na. Nakadaan pa yung sasakyan. Wala namang event na kasada. Event na dito naman sila pero dadaan lang naman tayo. Hindi naman tayo indoor. Moving Hadi ni bagi on. Oh, i-check na nila tanan ang mga motor o sakyanan. Oh, ito pa, yung lahat ng harassment. Oo. Harassment na ano. Dili i-check nila tanan kuno karon, i-check nila. We've, LTO. We've been checked many times na. Ano may i-check eh tungod kuno nakaharang ta ana standby ta. Wala Na man, standby ta i-stop tungod man ta. man nila gipastop ta nila. Oh, wow. Correct pa sa rally. Wow.
Ano ba ito? Hala! Gusto ninyo, dakpo ninyo eh. Dakpa na lang ni! Dakpa na lang ni! Ibagi pa ni. Nani, kabangat ang gobyerno, Marcos. So, mga kababayan, pagdating namin doon, nandoon na kami sa loob ng isang restaurant, habang kumakain yung mga tao, may dumating yung mga pulis, yung mga motor na maayos naman ang parking, pinagbubuhat at nilagay doon sa almost in the center of the road at obstruction daw. Sila mismo ang gumawa, sila rin mismo ang magsasampa ng charges na nag-offense daw. Napakababoy talaga nitong mga alipores ni Marcos. Na ganitong ginagawa nila sa taong bayan who are peacefully doing their constitutional rights of speech, freedom of assembly, freedom to air their grievance against kabulastugan ng gobyerno. Pero ang sabi nga ng karamihan doon, we are in a state of undeclared martial law. While the president is suffering from pagtatae, itong mga pulis naman ay inutusan na suppress yung karapatan ng taong bayan. Okay. So, matapos yan sa Cebu, ang alam ko, bukas Sabado, meron din kayo Yeah, mayroon din tayong karabahan dito sa Manila. This is to express what's going on with government. Corruption. Can you imagine, mayroon siyang tinatag na ICI? Anong sabi nitong lukaret na tao niya sa Malacanang? Wala nang membro. Isa na lang ang membro. Sabi niya, pwede namang mag-function maski isa lang. Hindi mo ba naintindihan, lukaret, abogada ka? It's collective yan . Ang tawag nga niyan independent commission . Commission, ano ba yung commission? A commission is composed of what? Napaka-stupido mo naman, di ba? In one of her interviews, sabi niya, tinanong siya, paano yan, ma'am, hindi na makapag-function. Sabi niya, pa-function pa rin yan. Nandiyan pa naman si Calvo itong former justice Anong pangalan nito? Reyes. Yun. He can function on his own. How can he function when that is a collective body? A commission. Commission is composed of the chairman and members. So how can it be a valid decision when walang majority decision? Di ba? Napaka-stupido. Pero, yun, tulad niyan, ano na nangyari sa corruption work? Dito sa Senate, anong nangyari? Can you imagine, papakuha ka ng testigo, lalagyan mo ng mask sa muka, tapos papasalitain mo, tinuturo yung isang tao na Pilipino na may karapatan, sinasabi niya, dapat buksan niyo yung mukha ninyo. Ayaw buksan ng chairman na kiko ang pagpapatakbo ng committee. Tapos, yung isang senador, sabi niya, pwede bang ako magtanong? Tapos, hindi papasagutin yung witness, siya ang sumasagot. Ano pala siya? He's the chairman and witness at the same time. Binababoy na masyado ni Kuratong Baleling, Senador, itong ating Blue Ribbon Committee, paring Hele. So these are the kind of things that is going on, suppressing the rights of the people to good information, to express their grievance and everything, assembly and all these things. Sino suppress nitong gobyerno na to?
Okay. So, Jing, anong detalye ng bukas yung caravan? Well, there will be two separate assembly point. Mm. One is somewhere in Sa Quezon Molo Page. City. Dito sa may ano, The other one is somewhere Plains. in Pasay. Pasay, Moa. Oh. Mm. So you just coordinate, kayong mga members, kayong gusto mag-participate. There will be one in near White Plains, there will be one in MOA. Mm. So, kayong mga mahal na mga Pilipino, gusto nyo mag-express ng dismaya sa gobyerno, sumali kayo dito to express your grievance against this government. Lalo na kung may pangulo tayo na hindi magpapakita, hindi magpapaalam kung anong sitwasyon niya. Kung may cancer ba siya, may verticulitis ba siya, or kung ano bang sakit niya. He is mandated by the Constitution to divulge his current state of health, mga kababayan. Okay. So, maraming salamat at huwag pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Paras kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. So, mga kababayan, bago kami magkikita ninyo, isama namin dito sa aming podcast yung mga nangyayari Yung mga video doon. footage, Mga video footage doon sa Cebu. Kung hindi kami nagsisinungaling, may actual na footage kami na binidyoan namin yung panghaharas ng mga pulis. Magandang hapon po. Mabuhay po kayo lahat, Magandang araw mga kababayan. Magandang araw.